si Kuya Ken, isa sa mga kwentista at on-the-job trainee na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. At nandito ako ngayon upang magbahagi sa inyo ng isang napakagandang kwento na tsak kapupulutan niyo ng aral. Pero bago ako magsimula ngayon, meron muna akong mga katanungan sa inyo. Nakapunta na ba kayo sa bukid? Wow! Masaya ba ang naging karanasan nyo sa bukid? Mabuti kung ganon! At dahil dyan, ang ating kwento ay may kinalaman sa pagpunta sa bukid na pinamagataang si Tikay sa Ibayo. Kwento ni Sheila Amoroso at guhit ni Tin Javier. Atid sa atin ng Let's Read of Asia Foundation. Tara na at simulan na natin ang kwento. Sa isang malayong baryo sa Iriga, inaalagaan si Tikay ng lolo at lola niya. Wala kasi siyang kasama sa bahay nila dahil abalang-abala ang mga magulang niya. Maganda ang lugar nila. Lahat ng bagay ay natural dahil naroon sila sa kabundukan. May mga kahoy, sapa, isda, malawak na maisan at prutas at gulay na pinipitas lang sa balisbisan. Di ito maaarating kung di ka maglalakad ng 1.5 kilometro. Madulas, pataas pababa, nakakapagod tumawid lalo na kung baha sa spillway. Marami nang di nakakatawid. Kung minsan, si Tikay ay siniswerte pa rin. May maaawang magpasakay hanggang sa kabayanan. Kahit pamabagal dahil pababa ang daan, pero tingnan mo si Tikay, natutuwa naman. Yung malayong lugar ay tinawag nilang Luyo dahil tatawid sa sapa bago makarating kay lolo. May laging nakalaan para sa kanya na tilapiyang prito, nakalagay sa basket, nakabitin sa bubong na gawa sa yero. 4:00 ng hapon, bumisita si tatay sa fish pond. Sumasama si Tikay at magpakain ng ipa. Mga isda, biglang nag-agawan, kanya-kanyang kuha, masayang pagmasdan. Nakakawalang problema talaga. Kung oras na ng pagtatanim sa palayan, sumasama si Tikay kay nanay doon sa taniman. Dala-dala ang balde at iba pang mga kailangan. Hinahatian ang mga nagtatanim ng nahuling tilapia. Si Lucky na kalabaw ay alaga ni Tata Papo. Kasama niya sa pag-aararo. Sinasakyan din papuntang Antipolo para mag-ani ng kanyang mga produkto. 6:00 nakapaghapunan na. Walang ibang maririnig, tipaklong sa sakahan. Tanging libangan ang radyong di baterya. Gabi ng lagim, si Matar at ang matud nila. Mahaba ang gabi, maikli ang araw. Isa lang kadilim, isang kurap lang ng mga mata. Takot si Tikay na magpagala-gala dahil kung makasalubong mga aswang na nagbabantay. Isang araw, si Tikay ay nagkalagnat. Walang malapit na ospital, nurse o kaya doktor. Nagpakulo si nanay ng bayabas at damong Maria. Tinapala ng tiyan ng buyo, pinahiran ng Vicks, pagaling na. Sa oras na dinadalaw si Tikay ng lumbay, maraming mga bagay ang kanyang naiisip. Sa may bintana umupo at tumingin sa malayo. Dumadaing sa kalungkutan. Ayaw lang ni Tikay kapag bumibisita ang kanyang mama at papa na may isda na dala-dala dahil pag nagpaalam na sila ay aalis na. Parang gusto niyang humandusay, humabol sa kanila. Tuwing mahabang bakasyon, si Tikay ay ipapadala para makasama rin ang kanyang mama at papa. Natuwa si Tikay na sumasakay sa pababa, palabas doon sa crossing, pauwi sa kanila. Habang nasa kabayanan, di niya maintindihan bakit mas gusto niyang bumalik doon sa kabundukan. Kung iisipin ay malungkot at nasa kabundukan, mas gusto niya pa doon dahil may katiwasayan. Doon sa kabayanan, marami ang kanyang libangan na di niya mahanap doon sa kabundukan. Computer, internet, telebisyon, hanggang sa iba pang kasangkapan. Bahay, kotse, pera, sinyalis ng kaunlaran.
Para kasi kay Tikay, meron pang mas importante. Oras sa pamilya, pagpapatnubay at pagmamahal ng gusto. Di maibibigay sa anak kung parehong dinaryan, mga magulang na abala sa trabaho palagi. Ngunit sa murang edad, si Tikay ay napanilay. Kung di naman magsikap, matindi ang paghihirap. Dito sa mundo, kung di ka magsasakripisyo at mag-iisip, asahan na walang paroroonan itong buhay mo na hinaharap. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Kaya mga bata, katulad sa kwento, lagi nating pahahalagahan ang bawat oras na kasama natin ang ating mga pamilya. Muli, ako si Kuya Ken na nag-iiwan ng kasabihan na ang pagkakaroon ng masayang pamilya ang ating kayamanan. Huwag kakalimutan mag-follow, like and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tsak ako'y kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa susunod nating kwento, paalam!